Hello, hello, hello. Ayan, yan. Good morning, good morning, good morning sa inyo, no? Ang maliit lang tong pag-uusapan natin, no? Kasi marami nagtatanong sa akin kung ano raw po yung masasabi ko pagdating sa mga pagkain sa patay, kagaya ng pag-aalay ng pagkain sa mga yumao, no? Or paglalagay ng sisiw sa ibabaw ng ataol, 'di ba? Ganon kapag may namamatay, may naglalagay ng sisiw, may bigas pa nga, 'di ba, doon sa pinakasalamin ng kabaong. Tapos meron din nagtatanong sa akin kung ano yung opinion ko sa mga tao na nag-uuwi ng pagkain paggaling naman sa lamay. No, so usaping patay tayo, no? Kaya sa lahat ng patay na patay sa akin diyan, no? At sa mga gustong tsumugi sa lola mo, makinig kayong mga sulpot kayo, no? Okay, Sanrio, unang tanong. Ano ba ang opinion mo patungkol sa pag-aalay ng pagkain sa mga patay, no? Actually, ang pag-aalay ng pagkain sa mga patay, ang pag-uuwi ng pagkain galing sa lamay at ang paglalagay ng sisiw sa ibabaw ng isang ataol, ito ay matatawag na pamahiin. No? At alam naman natin na ang mga pamahiing ito ay galing sa kultura ng mga paganong Pilipino. No? Galing to sa pagano. Kaya lahat ng mga pamahiin, ito ay mali. Kaya ang paghahain ng pagkain sa mga patay, paglalagay ng sisiw daw dun sa salamin ng kabaong para daw mabilis daw ang hustisya. Tapos, ang pag-uuwi ng pagkain sa lamay, ito ay mga pamahiin. No? I repeat, ang pamahiin, ito ay galing sa mga paganong paniniwala. Kaya ito ay mali. Now, dun tayo sa una, bibigyan natin to ng ano. Marami akong mga Katoliko na nakatuligsaan sa ganitong pamamaraan, no? May mga Katoliko na naghahain ng pagkain sa harapan ng mga sagradong imahen, no? Ano ba ang stand ko dito? Ang pagkain kasi, ito ay biyaya ng Diyos na ibinibigay sa tao. Tama? Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo patuloy, no, na humihinga dahil tayo ay may nakakain. Kaya nga sabi doon sa Ama namin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw sapagkat ito ay biyaya na nagmumula sa Diyos. Ang pagkain ito ay, paano ko ba sasabihin? Ang pagkain ito ay material na bagay. No, pag sinabing material, ito ay nahahawakan. No, nahahawakan natin, nangunguya at kinakain. Ang paghahain ng pagkain sa mga imahen o sa mga patay, no, pagdating sa espiritual na usapin, hindi naman nila yan makakain. Ang pagkain ay material na bagay para sa material na katawan. No, ibig sabihin, ang pagkain ay para sa ating mga tao o sa mga hayop sapagkat sila ay nasa material na mundo, no? Ang pagdating sa usaping espiritual, iba naman yung heavenly food. Pagkain ng espiritual o pagkaing makalangit. Ano ba yung pagkain ng makalangit? Ang pagkaing makalangit, unang-una, ito yung panalangin, no? Ito yung dapat nating inihahain sa mga patay. Hindi na po kumakain ang mga kaluluwa because spiritual na sila, spirit na sila. Ano pang kakainin nila? Hindi po ba nanood tayo nung sa mga kaedad ko rito, no? Hindi ba nanood tayo ng Casper the Friendly Ghost? Kung mapapansin nyo yung Casper the Friendly Ghost the movie, no? Yung mga kasama ni Casper na spirit, kumain sila ng material food, no, nung mga pagkain ng tao. Pero ano ang nangyari sa pagkain ng tao? Ito ay tuluyang nalaglag dun lang sa sahig. Kasi espiritu sila. Hindi sila kahit kailan pwedeng tumangkilik ng mga material things dito sa daigdig. Ang tatangkilikin lang ng mga spirits ay yung mga spiritual na paano ko ba sasabihin? Spiritual na bagay, kagaya ng halimbawa, ipanalangin natin ang mga spirits, yan, matatanggap nila yan. Ipanalangin natin sila o ginagawa ng mga espiritista. Tawagin nyo sila. Diba, through meditation and through evil prayer, pwede silang kumonsulta sa mga spirits. Even yung mga kulam, diba, barang, diba,
ito ay nagagawa nila dahil sa spiritual na ritual. Pero kung tayo ay mag-aalay ng pagkain sa mga imahen at saka sa mga patay, hindi na nila ito pwedeng tangkilikin, hindi nila ito makakain at hindi nila ito ma-appreciate. Tatandaan natin ang turo ng simbahang Katolika. Kapag ang tao ay yumao, ang katawang panlupa, ito ay mapupunta sa lupa at magiging alabok. At ang kaluluwa ng tao, dahil ito ay espiritu, ito ay mapupunta sa Diyos, no? Babalik sa Diyos at hahatulan kung saan ka mapupunta. Ngayon, itong mga espiritong ito, dahil sila ay nasa Diyos, hindi na sila pwedeng pang makaalala kung sino yung mga naiwan nila dito, no? Kasi kapag ang espiritu ay bumalik na sa Diyos, wala na silang naaalala rito sa sanlibutan. Ang pinaghahandaan na lang nila kung saan sila mapupunta, kung sa purgatory ba, kung sa impyerno ba, no? Kasi nandoon na sila sa dambana ng Diyos eh. Maiisip niya pa ba na, hala, yung anak ko, o yung kapatid ko, hindi. Ang maiisip na lang ng isang taong yumao, no, at yung kaluluwa niya ay bumalik doon sa Diyos, ay yung kalagayan ng kanyang kaluluwa. Hindi po ba? Makakapag-isip ka pa ba ng mga anak mo, ng magulang mo kung nasa impyerno ka? Syempre hindi na, di ba? Ano ang iisipin ng isang espiritu? Panginoon, maawa ka sa akin. Panginoon, mahabag ka sa akin. Kaya kahit lechon pa ang ihain nyo sa mga patay nyo, hindi na yan ma-appreciate ng patay. Ang kailangan po ng mga patay, hindi pagkain, kundi pananalangin. At ang paghahain ng mga pagkain sa mga patay, ito ay pamahiin. At ang pamahiin ng kulturang Pilipino, ito ay galing sa mga paganong Pilipino. Doon po yan nagsimula. At tatandaan nyo, di ba, kapag may pamahiin, anong sinasabi ng mga Pilipino? Ito ay galing sa mga matatanda. So doon pa lang sa statement na yon na ito ay nagmula sa mga matatanda, sa mga ninuno, dapat ba siyang paniwalaan? Hindi. Hindi naman siya galing sa Diyos, galing siya sa matatanda. Ano ba naman ang kakayahan at kapangyarihan ng isang matatandang ninuno na sabihin kung ano ang tamang aral at kautusan at kalooban ng Diyos? Hindi ganon. Dapat hindi tayo bumibase sa pamahiin dahil sabi ng mga matatanda o sabi ng mga ninuno o dahil sa ito'y iyong nakamulatan. Hanggat ito ay wala sa Biblia, hanggat ito ay hindi doktrina ng ating simbahan, hindi siya dapat tinatangkilik. Bakit hindi siya dapat tangkilikin? Kasi hindi naman siya totoo. No? Kagaya ng mga ibang mga tao na naghahain ng mga pagkain sa mga imahe ng simbahang Katolika, mali yun. Ang imahe ng simbahang Katolika, hindi mo dapat yan hainan ng pagkain. Bakit? Dahil ang mga sagradong imahe ng simbahang Katolika ay mga simbolismo. Simbolismo yan o tanda ng mga taong banal. Wala silang pakiramdam. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila nakikita. So anong nangyayari doon sa mga pagkaing inihahain nyo? Nagtatapon kayo ng pagkain at ayaw ng Diyos yan. Kasalanan sa Diyos yan. Ang pagkain ay biyaya ng Diyos tapos ganun lang ang gagawin mo. Bubulukin mo sa puntod, sa nicho o doon sa kamamatay lang. Bubulukin ninyo. Diba? Bubulukin ninyo sa mga sagradong imahe ng simbahan na hindi naman gumagalaw. Mali yun. Pero, kung ang pagkain, halimbawa, ibibigay natin sa mga sagradong imahe bilang symbolical din, diba? Bilang symbolical na tawag nito, itong si Mama Mary, halimbawa si Mama Mary, ano bang pwede nating anuhin kay Maria? Kasi may mga nakikita akong naghahain-hain kay Mama Mary sa kanyang sagradong larawan. Itong si Mama Mary, ang simbolismo nito sa akin ay halimbawa yung Ferrero Rocher. No, yung Ferrero Rocher. Bakit may Ferrero Rocher? Kung ito ay simboliko, no, dahil ang nagbigay ng inspirasyon doon sa nagmamay-ari ng Ferrero Rocher dahil dun sa Our Lady of Lourdes, no? Dun siya nagkaroon ng inspiration, pwede tayong maglagay. Pero lalagyan natin ito ng paalala na hindi ito magmumukhang atang. Kasi kapag tayo nag-aatang tayo sa mga bagay na walang buhay at sa mga taong wala na ring buhay, ito ay hindi tama.
Ang pagkain ay ibinibigay ng Diyos sa mga may buhay, kagaya ng hayop, halaman, tsaka tayong mga tao. Pag wala ng buhay, wala ng pakiramdam, wala ng nakikita, wala ng naririnig, hindi sila dapat binibigyan ng pagkain. Kung tao, walang buhay, hindi pagkain din ang ibinibigay, kundi pananalangin. Kung hayop, wala ng buhay, ilibing, dahil wala naman silang kaluluwa na babalik sa Diyos, no? Pag namatay ang hayop, ang kanyang katawan, kasabay nun ang kanyang kaluluwa o ang espiritu. Ililibing na lang siya kasi wala naman tayong panalangin para sa mga hayop. Pwede nating ipagdasal sa Panginoon na iligtas ang mga hayop kung sila ay may karamdaman. Pero pag sila ay yumao, kasabay ng kanilang mga kaluluwa, dahil sila ay may buhay din, di ba? Ang buhay ay espiritu. Sila ay may mga spirits din, kasabay din yun na namamatay. Kaya wala pong aso sa langit, no? Wala rin pong pusa sa langit. Yung mga pet lover dito, no? Pag ang aso namatay, kasama na yung spirit nila na mababaon dun sa ilalim ng lupa. Pero tayong mga tao, hindi tayo dapat nag-aatang o nagbibigay ng kahit na anumang pagkain o bagay man yan doon sa mga namatay o sa mga imahin, kung ito ay atang na matatawag, dahil ito ay mga wala ng buhay. Nagsasayang lang kayo ng pagkain at kasalanan sa Diyos yan. Biyaya po ang pagkain, wag natin tong babuyin, no? Ikalawa, Sanrio, ano ang masasabi mo doon sa 'di ba meron tayong yung pamahiin sa mga patay, yung naglalagay ng sisiw sa ibabaw daw, hindi ko alam kung bakit tas may bigas, no? Napapanood ko to sa mga balita, yung iba yung mga natokhang, 'di ba, para mabilisan daw ang hustisya. Wag din po natin yun gagawin. Wala pong maitutulong ang hayop sa kaluluwa ng isang tao. Walang kakayahan ng anumang hayop na magbigay ng desisyon, no, sa magiging proseso ng hustisya sa isang taong namatay. Walang kakayahan ang mga hayop na pamahalaan ang ating hinaharap. Tanging ang Diyos lang. Kung kayo ay namatayan, 'di ba? At yung mga patay ninyo ay dahil sa pinatay, ginahasa, no? Huwag po tayong maglalagay ng sisiw. Hindi po ba mas mainam kung ipapanalangin natin na dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin na mabigyan agad ng hustisya ang isang taong pinatay? Wala pong magagawa ang sisiw doon. Ang mga hayop ay wala pong kakayahan na tumulong sa kapalaran ng isang tao. Diyos lang po ang makakatulong sa atin. At ang paglalagay po ng sisiw sa ibabaw ng mga ataol, ito ay isang pamahiin ng mga pagano, no, na nagpasa-pasa. Ito nga po yung sinasabi ko na kasabay ng paglawig, no, o pagkalat ng Kristyanismo dito sa Pilipinas, sumabay din po ang mga turo ng mga paganong Pilipino. Sabay siyang umunlad at isa rito ang pamahiin. Kaya wag po tayong maglalagay ng mga sisiw. Hindi naman po poultry yung kabaong ng yumao para maglagay kayo ng sisiw. Minsan tatlo-tatlo pang sisiw, iba-iba pa ang kulay. Ang taray rainbow, 'di ba? Mali po yung ganon. Ang mga hayop ay ibinigay ng Diyos sa tao para ito'y ating pamahalaan. Wala pong kakayahan ang mga hayop na pamahalaan ang tao. No, dahil ang tao binigyan ng Diyos ng sariling bait. Binigyan tayo ng sarili nating katinuan para pamahalaan natin ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ang mga hayop wala po yang sariling bait. Bagamat ang hayop ay may emosyon at pakiramdam, pero ang kanilang isip ay ibang-iba sa ating mga tao. Tayo ang mamamahala sa mga hayop. Hindi po namamahala ang hayop sa hinaharap ng mga tao o sa magiging kapalaran kung ano man ang ipinaglalaban natin, no? So mali 'yon. Ikatlo, no, yung pag-aatang, no, o yung paghahain ng mga pag-uwi. Ito pala ikatlo, yung pag-uuwi ng mga pagkain galing sa lamay. Masama ba ito? Hindi din po masama 'yun. Wala pong masama doon, no, na mag-uuwi ka ng mga pagkain. Wala po. Bakit? Wala naman pong masama. Wala naman po tayong mababasa sa Biblia. Meron ba?
na pag nag-uwi ka ng pagkain may namatay. Minsan sa mga pagkakataon, case to case basis, may mga taong nag-uuwi ng pagkain tapos bigla silang namamatayan, pero hindi dahil yun sa pag-uuwi nyo ng pagkain sa lamay. Maaaring may sakit naman din kasi yung yung mahal nyo sa buhay, o baka maaaring sa pamamagitan ng aksidente. Hindi naman din natin alam ang kapalaran natin sa aksidente. Ito yung tinatawag na nagkataon lang. Pero hindi kahit kailan na itinuro ng Diyos sa atin na pag nag-uwi ka ng pagkain galing sa lamay ay may susunod. Hindi po ba? Lahat nga po ng pagkain nilinis ng Diyos eh. 'Di ba? Ang dinuguan nilinis ng Diyos. Lahat ng mga ipinagbabawal, yung mga may biyak ang kuko, yung mga ngumunguya ang sikmura, 'di ba? Lilinis ng Panginoon 'yan. So ibig sabihin, narapat itong kainin ng tao. Oh, ibig sabihin, pwede mong ihilera sa dinuguan yung pag-uwi mo ng pagkain sa lamay. Hindi ba? Wala po tayong mababasa sa luma at bagong tipan na pag nag-uwi ka ng pagkain galing sa mga yumao, mamamatay ka. Hindi ganun. Wala pong ganun. Walang ganun, Mars. Pwede ka mag-uwi. Pagkain yan eh. Mas magkakalugdan ka pa nga ng Panginoon kung yung galing na pagkain sa lamay, ipinamahagi mo pa sa mga hindi kumakain. Hindi ba? Charity yun. Act of charity. Pagkakawang gawa. Mas gustong-gusto ng Panginoon. Mas kalugod-lugod sa mata ng Panginoon ang mga taong hindi madadamot. Materially, financially, 'di ba? Sa pagkain man, sa damit, sa pagpapatira, 'di ba? Yung mga taong walang matirahan, 'di ba? Tapos patutuloyin mo sa bahay mo, 'yun, kalugod-lugod sa Diyos 'yun. 'Di ba? Mas matutuwa pa ang Panginoon sa inyo. Hindi yung may susunod, hindi kasi ilang beses na rin ako na nakakapunta sa mga lamay-lamay. Actually, mahilig akong kumuha ng mga candy. No, kasi usually yung mga candy, hindi ko naman ako pwede mag-uwi ng sopas, nakakahiya, dala-dala ko yung mangkok. So nag-uuwi ako ng mga Max, ng mga chocolate, yon ibinibigay ko sa mga pamangkin ko. Lollipop. Wala naman namamatay sa amin, sa awa naman ng Panginoon. Kasi wala namang aral sa Biblia na pag nag-uwi ka ng pagkain may mamamatay. Hindi totoo yon. Ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Wala po yan sa kamay ng pagkain. No? Kaya maling kaisipan po yung ganyan. Yung pag nag-uwi ka ng pagkain, may mamamatay. Pag nag-uwi ka ng pagkain sa lamay, may susunod. Hindi po yun totoo. Ang buhay ng tao ay nakasalalay sa Diyos. Pangalawa, sa kalusugan. 'Di ba? Kahit hindi ka mag-uwi ng pagkain sa lamay, kung ang dami-dami mong bisyo, hindi ka ba mamamatay? Siyempre matetegi ka ng maaga, matsugi ka, di ba? Kahit na sabihin mo na sumusunod ka sa lahat ng pamahiin para humaba ang buhay mo, pero nagdodroga ka naman, maaga kang mamamatay. Ang buhay ng tao ay nakasalalay rin sa ating mga tao kung paano natin to pahahabain. Ito ay maaaring nakabase sa kinakain mo. 'Di ba kung puro ka naman kasi karne, hindi ka man lang kumakain ng gulay, aba. 'Di ba baka hindi ka abutin ng 40. Or kung ikaw naman ay madasaling tao, no, ibinibigay mo ang buhay mo sa Diyos at sinasabi mo, Lord, pahabain mo yung buhay ko, hahaba ang buhay mo. Kung ikaw ay masaya sa buhay, 'di ba? Sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, nagbibigay ka sa mga mahihirap, matulungin ka, nakakatulog ka ng masaya, hahaba ang buhay mo. Huwag nating iasa sa pamahiin at sa mga katutubong kultura yung ating mga kapalaran. Bagkus, iasa natin ito sa mga katuruan ng ating simbahan. Hindi po ako pumapabor na hayaan natin sila, no? Huwag nating sabihin na huwag tayong makialam, no? Buhay naman nila yan. Hindi. Tayong mga Katoliko, tayo ay mga defender ng ating simbahan. Hindi po ba? Dahil tayo ay mga defender ng ating simbahan, hindi naman natin sila pinapakialaman. Ini-inform lang natin sila. Dapat nating ini-inform ang kapwa Katoliko natin kung ano yung tama sa hindi tamang gawin. Hindi mamamatay ang mga pamahiin na yan kung hindi natin susupilin. Hindi matitigil ang mga paniniwalang mali
kung hindi natin itatama. Hindi ba? Kaya mali yung sasabihin na hahayaan natin sila. Dapat bilang isang Katoliko at tayo ay mga defensor, 'di ba? Kahit sa mga sulpot nga lumalaban tayo. Maging sa kapwa natin kapanalig, sabihan natin. Kung hindi nakinig, hindi na natin 'yon kasalanan. Ang mahalaga, 'di ba? Nagkusa ka na bigyan ng information ang kapanalig natin na mali 'yon. Kasi ang mga pamahiin ito ay namamana batay sa mga magulang. Kung ang magulang mo ay mahilig sa pamahiin, ito yung ituturo niya sa mga anak habang lumalaki. Itong mga anak, ina-adapt yung aral ng pamahiin hanggang sa nakakasanayan at ipapasa naman sa magiging anak nila. Bakit? Kasi hindi nila alam. So yung mga ganyang pagkakataon dapat itinuturo natin. Tatandaan natin, ang mga spiritual na usapin ay dapat spiritual din ang inilalatag, hindi po material. Ang mga pagkain, ito ay material, ito ay dapat gamitin ng mga may material na katawan. No? Ang mga pagkain, ito ay bagay para sa material na, para sa may bagay na katawan. No? Kagaya ng tao, ang pagkain para sa tao, ang pagkain para sa hayop. Hindi po yan para sa kaluluwa. Kung gusto ninyong pakainin ang mga kaluluwa, magsimba kayo. Kung gusto ninyong pakainin ang mga kaluluwa nyo, tayo bilang tao, tumanggap kayo ng banal na sakramento, yung Eucharistia. Magsimba kayo. Ganun lang po yun ka-basic. Ang pagkain ng kaluluwa ng taong buhay ay misa, paggawa ng mabuti, at pananalangin araw-araw. Yan ang ating mga pagkain. Ang pagkain naman ng mga yumao, hindi po pagkain na biko, puto, yung iba alak, di ba? Hindi po 'yon. Ang pagkain ng mga yumao, pananalangin ng mga buhay. Pagdalo ng banal na misa ng mga buhay. Yan ang kanilang pagkain. Wala pong maidudulot na mabuti at maganda yung pagbibigay natin ng atang sa mga yan. Dahil hindi na po nila yan na-appreciate. Hindi na po nila nalalaman kung ano nangyayari rito sa mundo. Dahil once na ang tao ay mamatay at ang kanilang mga spirito ay napunta na sa Diyos, kung saan man sila naroroon, humihingi na sila ngayon ng awa at habag sa Diyos. Ang goal na lang nila dahil sila ay espiritu na makapunta sila sa kaharian ng langit. Hindi po makakain ng biko, hindi po makakain ng puto. No, wala na po yang halaga. Kaya nga po tayo nagtitirik ng bulaklak ay nagtitirik ng kandila. Hindi po ba? Dahil ang kandila ay simbolismo ng liwanag. At si Kristo ang liwanag nating mga Kristiyano. Hindi po ba? Bakit tayo nag-aalay ng bulaklak? Ang bulaklak ay simbolo o simbolismo ni Birheng Maria. Rosary na lang, di ba? Rosario, rosas, bulaklak. No? Itong pag-aalay natin ng mga bulaklak at kandila, hindi naman ito pag-aalay nyo mismo dun sa bangkay. No, hindi naman ito para sa bangkay sa mga nasa sementeryo na nagbigay kayo ng bulaklak para to dun sa bangkay nyo. Hindi. Spiritual na aspeto 'yon. Na ang pag-aalay nyo ng bulaklak sa mga puntod, hindi yan nag-aalay kayo ng bulaklak dun sa lolo nyo, sa lola nyo, sa nanay mo, sa tatay mo. Hindi. Iniaalay mo ang bulaklak na yan kay Maria na ipanalangin ang kaluluwa ng inyong mga yumao. Ang kandila na itinitirik natin, hindi po yan design. Na pag nagtirik ka ng kandila para to sa lola ko, kasi may ganun, di ba? O, ilang kandila ang ititirik mo, Sanrio? Ilan ang patay mo? Di ba? Ganun binibilang natin kung ilan na namatay. Kung ilan na namatay, ayun ang dami ng kandila. Hindi. Wrong. That's very wrong. Ang kandila, itinitirik natin sa mga punto dahil magdadasal ka. Ginagamit ang mga kandila sa pananalangin. Kaya tayo may kandila at bulaklak sa ating mga sementeryo. Bakit tayo nagbibigay? Dahil yan ay usaping espiritual. Ang bulaklak iniaalay natin kay Maria bilang hain na ipanalangin niya nawa ang kaluluwa ng ating mga yumao. Isang kandila, isang bulaklak man yan o isang pilas ng petals, no? Ito ay sumisimbolo ng Mama Mary o sa mga santo.
Ipanalangin po ninyo ang kaluluwa ng aming mga yumao. Ang kandila, mali po ang paniniwala ng ibang mga Kristiyanong Katoliko dito na kung ilan ang namatay, ganun din kadami ang kandila. Hindi po yan sumisimbolo sa yumao. Ginagamit ang kandila sa pananalangin. Kaya tayo may kandila sa mga sementeryo para magdasal ka. Hindi yan display para magkaroon ng ilaw. Hindi yan display kasi gabi na, undas na, gabi, walang ilaw. Ginawa nyong gasera ang mga kandila. Isang kandila, kahit isang hukbo pa yung yumao sa inyo, kung may kandila ka, magdasal ka. Dahil ang kandila sa mga yumao ay ginagamit sa pananalangin. Hindi yan inaalay sa bangkay. Dahil ang bangkay, ang katawan ng isang taong namatay, wala ng pandama, wala ng pandinig, wala ng paningin, walang emosyon. Hindi na nila alam kung tinitirikan nyo sila ng kandila. Kaya wag kayong masyadong maggagastos sa pagbili ng kandila tuwing undas. No? Pag kayo ay magtitirik ng kandila, kahit napakaliit na yan, make sure magdadasal ka. Dahil walang bisa ang pagtitirik nyo ng kandila kung hindi nyo lalaki pa ng panalangin. Tandaan ninyo, maraming gamit ang kandila. Ang kandila ay ginagamit din sa brownout. So kung ang kandilang tinitirik ninyo sa sementeryo, hindi nyo lalakipan ng panalangin, magmumukha lang siyang gasera. Magmumukha lang siyang ilaw sa brownout, wala siyang silbi. Nagsayang lang kayo ng pera. Kaya kung kayo ay magtitirik ng kandila, huwag niyong bibilangin kung ilan ang namatay nyo. Magtirik ka ng kandila para sa kanila, ipagdasal mo. Dahil kahit kailan hindi na na-appreciate, hindi na nakikita, hindi na natatanggap ng mga patay ang mga pinaghahain ninyong kandila, hindi nila alam yan. Kahit gaano pa kamahal yung bulaklak mo, hindi nila alam yan. At hindi umuuri ang langit sa presyo ng bulaklak. Kahit gumamela pa yan, basta yan ay bulaklak, yan ay na-appreciate ng mahal na inang Birhing Maria. Nakukuha nyo po? Kaya ang paghahain po natin ng bulaklak, hindi po yan pampaganda ng nicho. Ang paghahain natin ng bulaklak, yan ay paghahain natin sa mga santo, bilang pagpapakita na 'di ba, All Saints Day, o sa mga banal po diyan, ipamagitan niyo po ang aking mga panalangin. O ang paghahandog ko ng mga bulaklak ay sumisimbolo, na ako po isang makasalanang tao, ay dumudulog sa mga banal na dinggin nyo ang aking panalangin. At habang nananalangin ka na may bulaklak sa puntod, may kandilang nakatirik upang maging daan at liwanag sa pananalangin ginagawa mo doon sa kaluluwa ng yumao ninyo. Kaya yung kultura na kung ilan na ang namatay, ganun din kadami ang kandila, that's wrong. Hindi po nila alam yan. Walang silbi ang pagtitirik ng kandilang walang kalakip na panalangin. At kahit 1,000 kandila pa yan, itirik ninyo. Kung hindi ka nananalangin, magmumukha lang po yung display. Maging ang mga simbolismong bagay natin, ang mga sagradong imahin, magmumukha lang siyang display sa bahay kung hindi ka nagdadasal. Because the sacred images of the Catholic Church symbolizes at ginawa yan para ang mga Katoliko ay ma-inspire, magdasal. Hindi ma-inspired maging maganda ang altar mo. Kahit bulok-bulok pa yung sagradong imahin mo, kung ang sagradong imahin mo ang nagiging dahilan kung bakit patuloy kang nagdadasal, pinababanal ng Diyos yan. Pero kung ang intention mo na kailangan ko ng mga sacred images ng Roman Catholic Church pampaswerte o para maging maganda yung altar ko, hindi yan pababanalin ng Diyos. Bakit? Ang nagpapabanal sa mga sagradong bagay ay ang iyong pananalangin, ang pananalangin ng may-ari ng sagradong imahin. Kaya hindi po yan dapat inaatangan ng pagkain, dahil ang mga pagkain ay walang kakayahang pabanalin ang mga bagay. Ang mga pagkain walang kakayahang pabanalin ang mga patay, dahil ang pagkain ginagamit para sa tao, hindi para sa walang buhay. Nakukuha nyo po ba?
Kaya dapat ilugar natin at gamitan lagi natin ng talino yung bawat ginagawa natin pagdating sa ating pananampalataya. Ano ba ang dahilan kung bakit may kandila? Ano ba ang dahilan kung bakit may bulaklak? Bakit ba sila nagbibigay ng pagkain sa patay? Bakit ba sila naglalagay ng sisiw sa mga namatay? Ano ba ang dahilan ninyo? Saan nyo nakuha? Sino nagturo? Ganon dapat tayo mag-isip. Ganon dapat ang mindset natin. Nang sa gayon, hindi tayo nahahatak sa maling paniniwala ng mga tao. No? Kaya tatandaan po natin, ang pagkain, ito ay binibigay ng Diyos bilang biyaya sa ating mga tao para tayo ay patuloy na mabuhay. Hindi po mabubuhay ang patay kung may pagkain, hindi rin sila mapapabanal. Ang kailangan ng mga yumao ay pananalangin. Ipanalangin ninyo. Hindi na po kakain ng biko ang mga patay. Kahit ang mga sagradong imahen, hindi yan inaatangan. Pwede tayong maglagay ng mga pagkain bilang simbolikal. Pero yung lalabas na nag-aatang ka na, mali yun. No? At kung tayo ay may mga pagkain na ilalagay sa mga sagradong imahen, wag doon mismo sa may paanan. Dapat sila ay nasa ilalim, nasa ibaba. Diba? Kumbaga nasa taas yung mga sagradong imahen, ilalagay nyo siya doon sa ibaba. Bakit? Dahil yung mismong altar, yun yung doon tayo nagdadasal eh. Doon tayo nananalangin. So lalabas pati yung pagkain dinadasalan nyo. Diba? Kung tayo ay magbibigay ng symbolical din ng mga pagkain ayon dun sa sagradong imahen na meron kayo, diba? Merong Santa Clara, itlog. Hindi po ba? May mga itlog sa Santa Clara doon sa Ubando. Itlog na maalat, itlog na puti. Ilalagay yon sa paanan ng sagradong imahen. Huwag natin siyang ilalagay doon mismo sa ibabaw ng imahen, doon mismo sa katabi na ng imahen. Ang mga sagradong imahen, kapag naglagay ka ng kandila, altar na yon. Ba't lalagyan mo ng pagkain yung altar mo? Doon ka nagdadasal. So lalabas, sagradong pagkain na din yon. Dapat na rin natin gawing symbolical yon na sagradong pagkain. Wala naman pong sagradong pagkain sa naturo ang simbahan. Walang sacred foods. Sacred images meron. Kaya nga po 'di ba sa misa, hindi ba? Nakikita nyo po yung altar doon ng pinakalamesa sa misa, 'di ba? Saan inilalagay ang pagkain? Sa ilalim ng altar, sa pinakababa. 'Di ba? Bakit hindi nilalagay ni Father doon sa mesa? Oh, see? Kasi doon tayo nagdadasal, doon tayo naghahain ng panalangin. Naghahain ka ng panalangin sa altar mo, tapos doon yung mga pagkain mo. Diba? Mamaya nilanggam-langgam pa yung mga sagradong imahen. Ibababa nyo. Diba? Kung ito yung sagradong imahen, nasa ibabaw ng mesa, ibaba mo dun sa ilalim ng mesa. Diba? At kasama doon yung pagpapaliwanag mo na, oy, baka ma-misinterpret nyo. No? Hindi yan atang, hindi namin inaalaya ng pagkain ng sagradong imahen. Ito ay simbolismo. Diba? Simbolismo na maaaring ang santong ito may kaugnayan sa itlog. 'Di ba? Pwedeng ganon. Tapos, pag natapos na halimbawa, kung ito ay inyong panata at debosyon, ipamigay nyo sa mga tao. Dahil ang pagkain ay biyaya ng Diyos na ibinibigay sa mga tao. Ibigay nyo sa mga nagugutom. Ganon ang tamang proseso. Hindi yung inamag-amag na yung pagkain dun sa altar ninyo. Doon kayo naghahain ng pagkain, hinainan nyo rin ng hapunan. Hinainan nyo na ng tanghalian. Yung iba may juice pa. Yung iba may cook pa, yung sakto. Sa totoo lang po, ang dami kong nakitang ganyan. Yung tuwing darating ang undas, meron silang mga larawan ng mga mahal nila sa buhay na namatay, di ba? Naka-display siya sa isang mesa, tabi-tabi yung mga picture, may mga kandila. Tas doon sa mga kandila, kung ano yung mga paborito na ng pagkain, nandoon may cook pa nga. Mali yun. Ano gagawin ng picture na magta-transform, kakainin yung biko? Actually, biko, puto, may pansit, tapos may suman, may cook, may juice. Tas sabi ko, bakit po kayo may ganyan? Ano po ba yung dahilan nyo? Kasi daw, hindi man daw natin nakikita, kumukurot daw sila dun sa pagkain. Kumakain daw sila. Sabi ko, Diyos ko, kahit nga tayo hindi tayo pwedeng kurutin ng espiritu. Pwede silang sumanib, sumapi. Diba?
Kung tatawagin mo, kung espiritista ka, yon pwede yon kasi nasa Biblia yon. 'Di ba? Ang mga demonyo pwedeng sumapi din sa iyo kasi espiritu sila. Pero yung saktan ng sarili mong katawan, hindi. 'Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, 'di ba, kay Satanas, pahirapan mo si Job, pero wag mo siyang papatayin. 'Di ba? Kasi walang karapatan ang mga demonyo, walang karapatan ng espiritu na pumatay ng tao dahil lilikha tayo ng Diyos eh. Tayo ang pinaka-perpektong nilikha ng Diyos, ang mga tao. Kaya wala silang karapatan na patayin tayo. Diyos ang makakalaban nila. Ganun yun. 'Di ba? Kaya nga, ang tao, binigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob na magpalayas ng mga demonyo. 'Di ba? Kasi ang mga demonyo may kakayahan pumasok sa katawan ng tao, pero wala silang kakayahang kumain ng pagkain ng tao kasi sila ay espiritu. 'Di ba? Kaya kapag ang espiritu, masasamang espiritu pumapasok sa katawan ng tao, ano ang ginagamit nating pagkain sa kanila? 'Di ba? Pananalangin, Panginoon, kung sino man demonyo nasa loob ng katawan ko, palayasin mo. Panalangin. Kung panalangin ang gagapi sa mga masasamang espiritu, panalangin din ang magpapabanal sa mga espiritu. Kaya panalangin din ang kanilang pagkain. Hindi po pagkain ng tao. Iwasan po natin yung ganyan, no? Tatandaan po natin ang kandila, no? Hindi po yan display, hindi po yan design. Hindi yan na kapag mas maraming kandila mas mababanal o mas madali siyang makakapunta sa langit. Hindi po ganon. Ang kandila po, kahit isang piraso, no, kung ito ay lalakipan mo ng pananalangin, mas madaling mapapabanal ang mga yumao ninyo. Hindi po the more kandila, the more kabanalan. Hindi po ganon ang turo ng simbahan, no? Ang kandila natin, ginagamit natin sa pananalangin, ipanalangin natin ang ating mga yumao, magtirik tayo ng kandila. Ang bulaklak, no, ayon sa ating katuruan, ito rin ay sumisimbolo kay Maria, di ba? Kagaya ng rosary, no? Rosarium, tayo ay nagpuputong ng mga koronang bulaklak kahit sa kanyang anak na si Jesus, di ba? Can you imagine, naghahain tayo ng bulaklak. Ito yung sinisimbolo nun. Hindi po tayo naghahain sa bangkay, no? Hindi rin tayo nagtitirik ng kandila sa bangkay. Tayo po ay nagtitirik at naghahain ng kandila at naghahain ng bulaklak para sa mga banal na ipamagitan ang ating pananalangin sa mga yumao. Kaya yung paniniwala ninyo na mag-uuwi kayo ng pagkain galing sa lamay, yung paglalagay ng sisiw sa ibabaw ng ataol sa paghahanap ng hustisya, yung pag-aatang ng pagkain, no, sa mga larawan ng mga mahal natin sa buhay, itigil nyo na po yung kabaliwan na yan. Hindi po yan katuruan ng simbahan, no? At paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang lahat ng pamahiin ay mali. Ang lahat ng pamahiin ay hindi nakakabuti. Ang lahat ng pamahiin ay hindi turo ng Diyos. Ang pamahiin, ito ay inadapt ng mga Pilipino sa mga paganong paniniwala. Kaya kung pagano ka, maniwala ka sa pamahiin. Baliin nyo na ang maling sistema ng pag-iisip ninyo, no? Wag na nating tangkilikin ang pamahiin. Bagkus, bilang isang Pilipinong Kristiyano, sama-sama nating patayin ang ganyang sistema. Sama-sama nating putulin ang ganyang paniniwala. Sama-sama nating ibaon na sa limot ang ganyang kultura ng mga pagano. Dahil hanggat may tumatangkilik sa pamahiin, ito ay magpapatuloy at magpapatuloy pa din. 'Di ba? Kagaya nung mga pag ilalabas daw sa bago ilabas ang kabao, nagbabasag-basag sila, o hindi ko alam kung nailabas na ba o ilalabas, magbabasag ng pinggan. Sabi ko, sayang naman yung pinggan, tasa, baso. Tapos kapag wag ka raw pag nasa harapan ka ng, 'di ba, ihahatid mo na yung patay. Tapos nasa harapan ka ng kabaong, kinakailangan hindi ka daw pwedeng malagpasan nung kabaong, kasi pag nalagpasan ka ng kabaong, ikaw na raw ang susunod. Kagaya nung sino mga nakasaksi dito, kapag may burol, ililibing na lang, binubuhat-buhat pa yung mga bagets para daw hindi raw balikan o multuhin ng patay. Mali yung mga ganyan.
Diyos ko, kung ayaw, bakit mababalik ang mga patay sa inyo? Ang isang katawan, pag namatay, mabubulok yung katawang lupa natin. Ang espiritu natin babalik sa Diyos. Diyos na ang hahatol doon. Bakit babalikan ka? Siyempre, mas problemahin ng kaluluwa niya na kailangan makarating siya sa pintuan ng langit. Anong gagawin niya? Ba't kailangan niya balikan yung mga bata at bubuhat-buhatin pa ninyo? Nagpapagod lang kayo. Hindi po totoo yung mga ganyan, no? Sa kultura ng mga Pilipino, di ba? Na pag may patay, bubuhat-buhatin mo. Tapos, yung pabalik-balik, di ba? Yung pasapasahan ng mga bata, hindi po totoo yan. Huwag po tayong maniwala sa ganyan. Kung kayo ay tunay na Katoliko, hindi po kayo dapat tumatangkilik ng pamahiin. Kapag kayo ay namatay, iburol tapos ilibing. Yun lang po ang pwede nating gawin. No? Pag tayo ay may mga patay, iburol, ilibing, ipanalangin. Mas maganda kung may mga patay kayo, no, maglagay kayo ng speaker sa tabi ng kabaong, ang tugtog, Holy Rosary. Tuwing umaga, kung talagang concern kayo sa patay ninyo, mag-speaker kayo doon ng malakas, misa. Yon, malaki ang maitutulong nun sa patay nyo. O kaya maglagay kayo ng speaker. O ano nyo sa YouTube, 20 Mystery, tuloy-tuloy, Rosary. Yon ang kailangan ng mga patay. Hindi po sugal. Walang naitutulong ang sugal. Kawawa lang yung patay nyo. Maglagay kayo ng ng mga speaker doon. O kaya, habang nakaburol, magpatugtog kayo ng praising song. Catholic Masses. Yan po yung naaangkop. Para ang mga taong papasok doon at makikiramay sa inyo, no, mararamdaman ang presensya ng Diyos, at pag naramdaman nila ang presensya ng Diyos, dahil dun sa ambience na yon, ipagdadasal pa nila ang mga yumao ninyo. Nakukuha nyo po? Hindi po yan dapat ginagamitan actually ng baraha. Hindi yan dapat ginagamitan actually ng mga, ano yung tinatawag doon, yung may kalug-kalug-kalug pa. May sakla, di ba? Hindi ganon. Dapat, kapag pumasok sila sa mga yumao ninyo, ang naririnig nila makalangit. Magpatugtog kayo ng mga praise and worship, magplay kayo ng Holy Rosary. Di ba? Ganun dapat. At saka hindi totoo na bawal daw tulugan ang patay. Di ba? Yung iba naglalagay pa ng tsinelas dun sa ilalim ng kabaong, baka daw maligaw, Diyos ko. Kaya mali yung ganong sistema, no? Itama natin, no? Kaya sana meron ako na ibigay na maiksing information sa inyo pagdating sa mga pamahiin na ito, no? At sa mga nagtatanong, sana na ibigay ko sa inyo kung ano yung idea ko, no? Ewan ko lang sa ibang Katoliko kung ano yung idea nila sa ganito, pero ito ay personal na ideya ko, no? Pagdating sa kung paano dapat tratuhin ang mga bangkay o labi ng mga mahal natin sa buhay. Pero ako, never po talaga akong yumakap sa pamahiin. Hindi ako naniniwala sa ganyan. No, kahit magtatatumbling pa kayo at magalit kayo sa akin, basta ang isang walang buhay para sa akin, hindi siya dapat inaalayan. Bagkos ang dapat na ibinibigay sa kanila ay pananalangin. Kahit sa mga sagradong imahin, hindi man siya tao at walang buhay, hindi rin pagkain dapat ang iniaalay dyan. Dapat, ang mga sagradong imahin ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para mas lalong lumalim ang ating pananampalataya. Hindi po yan pampaganda sa bahay. Bagkos, yan ay altar na nagiging symbolikal na diyan ka nagdadasal. Pero hindi mo dinadasalan yung imahin. Nagdadasal ka sa Diyos, pero sa tuwing tumitingin ka sa mga imahe na yan, siya yung nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para magpatuloy ka, no, sa mga kabanalang gawain, no. So ito na po, kasi nagugutom na ako, no. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sanrio, and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Nawa nakapagbigay ako sa inyo ng isang ideya kung paano ba natin dapat gagawin o isasagawa yung mga bagay na nakaugalian, no, ng mga sinaunang Pilipino, kung paano natin tratratuhin yung mga bangkay o yung mga labi ng ating mga mahal sa buhay, no. Magandang umaga sa inyo lahat at maraming pong salamat sa inyo.